Hi, I am Christian Joseph Gilasin from BC4MC. What is MapReduce? MapReduce is a programming model and framework for processing big amount of data in distributive and parallel manners. What is the purpose of MapReduce? Ang primary purpose ng MapReduce is to parallel processing of data across multiple nodes, like which like i-handle dito i-divide and hinahandle yung massive amount of data. What is the importance of MapReduce? The importance of MapReduce is ang MapReduce is nakaka-handle ng large amount of data and mas napapabilis yung process nito. Also, MapReduce offering scalability and cost effectiveness lalo na sa mga massive amount of data. First, let's talk about input. Input, this is the raw data, which is ito yung ipaprocess mo. This could be text or set of text, since provided naman po yung text or lyrics na binigay na which is nasa GCR po, and lyrics came from the song Feeling This by The Blink 182. And sa lyrics po na pinrovide ni Sir, meron po kaming 12 input line. Good afternoon po. Danica Kimbo Advento po. At dito naman po ay papaliwanag ko kung paano po nangyayari ang splitting po sa MapReduce. Ang splitting ay naghahati-hati po ng mga malalaking data file sa maliliit na bahagi. Typically po, may align sizes, block sizes po ito pero nakadepende. Ang bawat bahagi po ay logical lamang at maaaring tumakbo ang block data papunta sa isa or sa susunod pang data upang hindi po maputol ang mga records. Kapag nagsimula na po ang MapReduce, dito po ay kinakalculate ng input split based on the input split file. At ang application master po ang kumukuha ng metadata mula sa name node upang malaman po kung saan matatagpuan ang blocks data at ang application master din po ang nagdedetermine ng mga input split na maaaring tumakbo mula sa isang block hanggang papunta sa susunod na block kung kinakailangan po ay hindi po mapuputol. Sa madaling salita po, ang splitting po sa MapReduce ay isa sa pinakamahalagang proseso sa workflow ng MapReduce na naghahati ng mga input data ng mga logical chunks upang maipamahagi sa mga mapper upang mas mapabilis po ang mga proseso. Hello po, RJM Estrella po. So, after natin mag-divide ng input data or lyrics into smaller parts, punta naman po tayo sa mapping phases, which is dito naman po nangyayari ang pagko-convert sa ginawang splitting sa lyrics or input data into key value pairs. So, ang pinaka-main po na ginagawa dito is kinakount po ang bawat words para ready na po sa next process, which is shuffling and sorting. For example po ng ginawang mapping is in the first line, hati po namin ang bawat words gaya ng faith, fell, short, this, and time. Kinount po namin siya as one each word. Tinuloy-tuloy lang po siya hanggang matapos sa last line. Good day, ako po si Dean Andrew Trosha at ngayon naman po explain ko ang shuffling and sorting. Pero ano nga ba ang shuffling? Ang shuffling ay yung pag-organize natin ng mga keyword para mas mapadali ang pag-organize natin ng data. Kumbaga, pagsasama-samahin natin ng mga magkakaparehang word para mas makabuo tayo ng mga kailangan nating buuin. Like, ito mapping, pupunta sa shuffling. Pero, paano nga ba yun? Sa mapping kasi, may mga magkakasamang word pa doon like faith, this, magkakasama pa sila doon sa isang ano. Unlike sa shuffling, pagsasama-samahin na natin sila, dito ulit sa mapping magkakabuod. Sa shuffling naman magkakasama na sila. Lahat ng similar word, bibilangan natin yun. Dapat walang malusot, like walang magkulang para tama lang yung ating data. Kasi once na may magkamali, matik mali na lahat yun. So dapat focus lang tayo and be specific sa mga binibilang natin. Like, ilan ba to? Kunyari, kung mali ka sa this, kung tatlo pala yung this mo and dalawa lang yung matik yung kasunod nun sa reduce,
mali na yun lahat. So, kailangan natin mas pagigihan ng pagbilang. Pero, dito na rin mapapadali yung mga gawa natin. Like, pag magkakasama yung word, kung ilan yung word, kung bilang mo yung word, mapapadali na lang yung sa next step sa reduce. And yun lamang. So, si Dina Andrew Trosio, your presenter for Shapley. Good day, I'm Vladimir P. Emperada, and I'm here to explain what is reducing and how we use reducing in our activity. First, reducing is a step sa mapping, which is dito nagaganap ang pagbibilang ng mga data kung ilang beses ito nagamit. Examples, activity na ginawa namin. Sa ilang mga lyrics ito, gaya na lang ng yung word na faith, 3 beses namin siya nagamit. 3 beses siya nabanggit sa kantang binigay galing sa activity. Yung word naman na fail, which is 3 beses rin siya nagamit, nabanggit. Yung time din na word, 3 beses rin siya nagamit. Tapos yung word na your, which is 6 times siya nabanggit sa lyrics ng kanta. And yung summer, which is 3 times nabanggit sa lyrics ng kanta na binigay sa activity.